Umalis mula sa bachelorette party ng kaibigan ko. Orihinal na post Hunyo, 24, 2024. Ako ay naging sober sa loob ng 1 taon, matapos ang 6 na taong pag-abuso sa droga at alak. Ang pagiging sober ay tunay na nagbago ng aking buhay. Bihira akong magsalita tungkol sa aking sobriety sa iba dahil ayokong maging nakakainis at dahil wala namang pakialam ang iba. Ang tanging oras na pinag-uusapan ko ito ay kapag ito ay may kaugnayan. Magpapakasal ang aking kaibigan sa Setyembre at ako ay isang bridesmaid. Nitong katapusan ng linggo ay nagkaroon siya ng bachelorette party, isang bachelorette party weekend. Nag-book siya ng Airbnb para sa amin. Ako rin ang nag-iisang may lisensya sa pagmamaneho at kotse, mahalaga. Kilala niya ako noong ako'y lasinggero pa. Nakita niya akong magbago at, o akala ko, hindi niya ako hinuhusgahan, kundi sinusuportahan. Hindi ko iniintindi kung ang mga tao sa paligid ko ay umiinom o gumagamit ng droga. Ito'y kanilang buhay at kanilang desisyon. Hindi ko kilala ang sinuman sa kanyang party, pero nag-enjoy pa rin ako sa unang araw. Habang lahat ay naglalasing noong Biyernes, ako'y umiinom lamang ng Coca-Cola. Kami ay sumasayaw, nakikinig sa musika at naglalaro ng inuman na laro. Habang naglalaro kami ng laro, pinipilit nila akong uminom ng shots at tinatanong kung bakit hindi ako umiinom. Sinabi ko na lamang na ayoko lang uminom ngayong gabi at sinisi sa mahabang araw ng paglalakbay. Kinabukasan, habang nag-almusal ang mga tao ay umiinom ng mimosas. Ako ay umiinom lamang ng orange juice at muli akong tinanong kung bakit hindi ako umiinom. Alam kong tatanungin nila ako nito, kaya nakipag-usap ako sa aking kaibigan bago ang weekend na ito. Napagdesisyonan kong ito ang tamang oras para banggitin na ako ay sober at hindi na umiinom. May mga nagtanong kung bakit hindi ko nais ipaliwanag ng detalyado dahil ayokong masira ang mood, kaya sinabi ko na lang na dahil sa kalusugan. Kinagabihan, ako ay umiinom ng soda at pumunta sa banyo. Pagbalik ko, uminom ako ng aking inumin at may vodka na ito. Sinuka ko ito at tinanong kung sino ang naglagay ng vodka sa aking inumin. Nainis ako sa nangyari, pero hindi ako umiiyak o nagwawala. Inisip ko na baka hindi alam ng sino man na iyon ang aking inumin. Sinabi ng isa sa aking mga kaibigan na aksidente lamang ito. Hindi ako nagalit dahil nangyayari ang mga aksidente. Gayunpaman, may maliit na boses sa aking ulo na nagsasabing ito'y sinadya. Lumabas ako saglit para manigarilyo at tawagan ang aking nobyo. Naglakad ako sa likod ng bahay at ang aking kaibigan at 2 pang iba ay lumabas din para manigarilyo. Siguro, hindi nila ako nakita, kaya pinag-usapan nila ang nangyari. Sinabi ng aking kaibigan na nakakainis na pumunta ako, at namimiss niya ang dati kong lasing na sarili. Sana raw mag-relapse ako dahil sa ginawa nilang paglagay ng vodka. Nakikinig ako sa pagkabigla, akala ko kilala ko ang babaeng ito. Sa katunayan, isa ako sa kanyang mga bridesmaid, kilala ko siya ng 8 taon. Naglakad ako sa harap ng bahay, tinitingnan sila at pumasok sa loob. Lahat sila ay nagulat dahil hindi nila alam na nakikinig ako. Inimpake ko ang aking mga gamit at umalis. Hindi ko sila kinausap bago umalis pero nakita nila akong umalis. Napagdesisyonan kong huwag siyang i-block sa social media para mabigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at humingi ng tawad. Sa halip, nakatanggap ako ng mahabang mensahe na nagsasabing ako'y makasarili, ginawang tungkol sa akin ang buong weekend at ako'y walang hiya dahil iniwan ko sila, dahil ako ang nagmaneho papunta roon. Kaya, ako ba ang masama dahil iniwan ko ang bachelorette party ng aking kaibigan? Edit. Salamat sa lahat ng tugon. Siyempre, hindi na ako magiging kaibigan sa taong katulad niya o makikilahok sa kanyang kasal. Pinag-uusapan niya ako ng masama sa aming mga kaibigan at nakakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa kanila. Sinabi niya sa mga tao na hindi ko gusto ang kanilang pag-inom at sinisira ko ang gabi at iniwan ko sila. Tandaan, madali naman silang makakauwi gamit ang pampublikong transportasyon o taxi. Ang pagdala ko sa kanila ay bilang kabaitan lamang. Iniisip ko pang mag-message sa kanyang fiancé at sabihin ang mga bagay tungkol sa kanya. Siya rin ay sober hindi dahil sa pag-abuso sa substansya, kundi dahil sa kalusugan,
Sa tingin ko, hindi niya magugustuhan ang ginawa niya sa akin. Nagkasundo rin sila na walang mga stripper, pero nagkaroon sila. At nang lumabas kami, siya ay nag-flirt sa iba. Sa tingin ko isa ito sa mga dahilan kung bakit niya ginawa iyon dahil nagsalita ako tungkol dito. Siguro, hindi ko dapat nakialam pero sa tingin ko ay lasing siya at ayokong gumawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. Bakit niya namimiss ang dati kong lasing na sarili? Ako'y masamang tao noong ako'y lasing. Ang tanging dahilan kung bakit sinabi kong hindi ako umiinom ay dahil kadalasan hindi tinatanggap ng mga tao kapag sinabi mong hindi mo gusto ang alak at iba pa. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa siya binablock ay dahil sa aking karanasan, mas nakakapagpasakit sa kanila ang hindi pag-block. Nagme-message siya sa akin mula noong umalis ako, pero hindi ko na binabasa ang kanyang kalokohan. Magpo-post din ako sa aking social media kung hindi siya titigil sa pagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Ang pagiging sober ay nagligtas ng aking buhay. Ako ay magpasalamat at masaya na pinili ko ang sobriety. Pinaigting ko rin ang aking mga session sa therapy sakaling magdulot ito ng pag-spiral. Update Hunyo 28, 2024. Nagpost ako 4 na araw na ang nakakaraan tungkol sa kung paano ko iniwan ang kaibigan kung bachelorette party matapos nilang lagyan ng alak ang inumin ko kahit na ako ay sober. Akala ko ay i-update ko ang mga interesado sa nangyari. Sabihin natin na ito ay napaka-eventful na 24 oras. Kailangan kong kumuha ng ilang araw pa upang tunawin at pagnilayan ang lahat ng nangyari. Nais ko rin munang makausap ang aking therapist upang malaman kung ano ang dapat kong gawin. Napagkasunduan namin na dapat kong i-message ang fiance dahil kung ako ang nasa kanyang kalagayan, nais kong malaman ang katotohanan. Tulad ng lagi, sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa pag-cheat. Hindi ko kinukonsinti ang pag-cheat, at nalaman kong hindi ito ang unang beses na ginawa niya yon. Narito ang aking isinulat. Hey Paul, hindi tunay na pangalan, alam kong ito ay maaaring maging kakaiba, dahil sigurado akong alam mo na iniwan ko ang party noong nakaraang weekend pero nais kong kausapin ka tungkol dito. Tulad ng alam mo, ako ay sober na ng mahigit 1 taon, at habang nasa bachelorette party, si Olga, hindi tunay na pangalan, ay naglagay ng vodka sa aking inumin. Hindi ko napansin hanggang sa ako ay makainom nito. Tinanong ko sila kung sino ang gumawa nito, at sinabi ni Fiona, hindi tunay na pangalan na aksidente lamang iyon. Gayunpaman, nang lumabas ako upang manigarilyo, narinig ko sila na hindi iyon aksidente at sinadya nila iyon, narinig ng boyfriend ko ang lahat, maaari mo siyang tanungin kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Nais ko ring ipaalam sa iyo na nagkaroon sila ng mga stripper at nag-attach ako ng mga larawan at siya ay napaka-friendly sa ilang mga lalaking nakilala namin sa club. Muling nag-attach ako ng mga larawan kung saan hinahawakan niya ang braso ng isang lalaki sa club. Nais kong malaman mo dahil hindi ko kinukonsinti ang ganitong ugali at hindi ko sinusuportahan ito. Nais ko ring ipaalam na hindi ako dadalo sa iyong kasal. Nais ko kayong pagpalain. Nakita niya ang mensahe at binlock ako ilang oras pagkatapos. Napagdesisyonan ko ring harapin siya. Ako ang uri ng tao na mas gustong gawin ang mga bagay ng harapan. Ang pagme-message ko sa kanyang ex ay isang bagay na ginawa ko dahil parang magiging kakaiba kung pumunta ako sa kanyang lugar. Gayunpaman, alam ko kung saan at kailan siya nagtatrabaho. Naghintay ako sa labas ng kanyang trabaho. Alam kong creepy ito, pero alam kong hindi niya gustong gawin ang pag-uusap na ito ng harapan. Tinanong ko siya kung maaari kaming mag-usap at pumayag siya. Ito ay isang oras na pag-uusap kaya susumahin ko na lang. Sinabi ko sa kanya kung gaano kasakit na sinadya niyang lagyan ng spike ang aking inumin at maaari akong pumunta sa pulisya dahil dito. Sinabi ko na ito'y immature na magpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Sinabi ko na siya ay isang duwag para hindi umamin sa kanyang ginawa. At sa huli, sinabi ko na wala na akong interes na maging kaibigan niya at hindi ako dadalo sa kanyang kasal. Napakatahimik niya sa buong pag-uusap, nakinig siya sa lahat ng sinabi ko. Sinabi niyang siya'y humihingi ng paumanhin, naramdaman niyang simula nang ako'y maging sober, ay naging boring ako dahil lahat ng usapan ko ay tungkol sa sobriety na hindi ko naman ginagawa.
Ang pagsasabi ko raw sa kanyang mga kaibigan na ako ay sober ay nag-alis ng atensyon sa kanya. Na hindi ko dapat ginawa yon, sinabi ko sa kanya, bago kami pumunta na sasabihin kong sober ako para sa kalusugan kung sakaling tanungin. Sinabi ko sa kanya na may karapatan siyang maramdaman ito, pero hindi nito binibigyang katarungan ang kanyang ginawa sa akin. Tinapos ko ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabing nais ko siyang pagpalain, at sana'y makuha niya ang tulong na kailangan niya. At umalis na ako. Pagkatapos nito ay ipinadala ko ang mensahe sa kanyang ex. Nalaman ko na tinapos ng kanyang fiance ang relasyon at hindi ito ang unang beses na ginawa niya yon. Nalaman ko rin na ilang beses na niyang nilagyan ng alak ang inumin ng fiance niya, palaging sinasabing aksidente lamang at siya ay nag-cheat na rin dati. Binaha niya ako ng mga mensahe na nagsasabing napakasama ko, napaka-selfish ko, at nais niyang magpakamatay ako at kung ano-ano pa. Binlock ko siya at wala na siya sa aking buhay ngayon. O kaya ko at nagkaroon ako ng isa pang therapy session ngayong araw bilang pag-iingat kung sakaling mag-trigger ito sa akin. Salamat sa lahat ng nagkomento sa aking huling post na may payo. Hindi ko alam kung bakit naisip kong ako ang masama. OOP ng sinabihang ang pag-flirt ay hindi cheating at sinabotahe ng OOP ang kasal at relasyon ng kaibigan niya. Sa aking opinyon, ang pag-flirt ay cheating. At siguro dapat ko ring linawin na hindi ko siya kinuhanan ng video. Mayroon kaming group chat at ang mga larawan at video ay ipinadala doon. Sinave ko lang sila. Hindi mo ba gustong malaman kung ang taong mahal mo, ang taong nais mong makasama habang buhay ay umaakto ng ganito? At hindi lang ito dahil nilagyan ng spike ang inumin ko, kundi dahil hindi niya kayang aminin ito. Hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Ako ay isang alcoholic, ang pag-spike ng inumin ko ay maaaring magpa-relapse sa akin. Ampersand. Naiintindihan ko ang iyong sinasabi. Ako rin ay nag-aalala na kung ime-message ko siya, ginagawa ko lang iyon para makaganti sa kanya, kaya kinausap ko muna ang aking therapist, kaya napagkasunduan namin kung ano ang sasabihin ko at kaya kumuha ako ng ilang araw para pagnilayan ito. Kung talagang gusto kong gumanti, marami akong ibang paraan na magagawa. Gayunpaman, karapat-dapat niyang malaman ang katotohanan at lumalabas na hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Hindi mo ba gustong malaman kung ginagawa yon ng iyong partner? O okay lang sa'yo na ang iyong partner ay nag-flirt sa ibang tao? Hindi ko nais na maghiganti. Kung gusto kong maghiganti, hindi lang ako basta-basta maghihiwalay ng relasyon nila. Hindi ko agad iniwan pagkatapos dahil gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Akala ko baka ginawa lang niya iyon para magpakitang gilas sa kanyang mga kaibigan. Na hindi niya talaga sinadya iyon. Alam kong hindi na kami magiging magkaibigan muli pero umaasa akong maging magkaibigan pa rin kami dahil mayroon kaming mga mutual na kaibigan at iba pa. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit hindi ko siya binablock. Isa pa, tulad ng sinabi mo, upang makapagdulot ng inis sa kanya. Dahil inaasahan ng mga tao na mabablock sila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ko rin iniisip na ako ay isang anghel ng Diyos. Ako ay isang napakasamang tao noon, at sa iba marahil ay ganoon pa rin ako. Gayunpaman, ginagawa ko ang aking makakaya upang magbago. Ang aking dilema ay kung ako ba ang masama dahil iniwan ko sila ng walang paliwanag at walang sasakyan pauwi. Hindi ako nagpunta sa internet para maghanap ng validation upang wakasan ang relasyon nila. Pumunta ako sa internet para makakuha ng hindi bias na opinyon at payo. Sa palagay ko yon ang ibinibigay mo sa akin, kaya isasaalang-alang ko ito. Plano ko ring itanong ito sa aking therapist. Ang ginawa ko ay hindi mabuting gawa. Nakilahok ako sa paghihiwalay ng dalawang tao o hindi bababa sa nagbigay ng huling udyok. Ang ginawa ko ay upang malinis ang aking konsensya at dahil sa palagay ko karapat-dapat niyang malaman. Kung hindi nilagyan ng spike ang inumin ko, sasabihin ko pa rin sa kanya at iyon ang nagtulak sa akin na tama ang i-message siya. Malamang sasabihin ko lang ito sa ibang oras. Edit, ginawa ko rin ito ng harapan dahil sa tingin ko mahalaga na makita niya ang aking mukha. Sa pangkalahatan, mas maganda ang harapang pag-uusap. Ang mga bagay sa mensahe ay maaaring maling maunawaan at magdulot ng mas maraming drama at issue. Siguro dapat ko itong ginawa sa FaceTime. Dahil alam ko na ang paghihintay sa labas ng kanyang trabaho ay creepy.